And guess what? Not only that, God's love will continue to nurture us after we're born. So even after na born again na po tayo, God's love is still continuing to mature us, to grow us, to make us more like Jesus. Just like a mother's love causes us to grow up and be mature and to think right, so also the Father's love. Kaya mga moms, if ever you feel discouraged, if ever you're going through things in your life with your children, or you yourself have some issues with your mom, remember this. Remember this. Remember your calling. Remember the importance of your life. Amen. If ever you feel discouraged, mga moms. Amen. Because if you feel discouraged, just remember that you are still the mom whose mercy, whose love, whose tender compassion will cause the child to grow. Amen. So, kung malayo man ang anak niyo sa inyo, whether sa damdamin, whether sa distance, you are still the person whose love, tender compassion will cause the child to grow. Amen. No matter where you are, mga moms, God can use you. No matter what you're going through, God can use you. So that's my encouragement to you, mga moms, is that not just your womb, but even after you gave birth to your child, God is still using you. Amen. The fact that you're here for your family, God is using you. To cause your children to grow up to be Bible believers. To cause your children to grow up to be people who fear God. Amen. That is your role. Kaya, if ever you become discouraged, just remember, inihalin tulad ni Lord ang pagmamahal niya sa pagmamahal niyo. Can you imagine that? Just think about it. Amen? So I just want to also not just comfort you with those words, but also encourage you with this. That your role is so important. Amen. Okay? Your choice, mga moms, can impact generations. Amen. Do you believe that? Amen. What you decide now not only impacts your child, but it will impact your grandchildren, your great-grandchildren. To encourage you po, let's go to Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Exodus chapter 2, verses 1 to 10. If you're there na po, say amen. Exodus chapter 2, verses 1 to 10. I'll try to read in Tagalog. Okay, I'll read na po. Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Ang salita ng Diyos. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. And I'll just stop there po. This was the time when yung mga Hebreo, they were all in Egypt. And then, at the beginning po, while they were there, nung buhay pa si Joseph, masagana po. Everyone was so happy together, bless each other. Even the Pharaoh, pati yung hari po ng Egypt, tuwang-tuwa sa mga Hebreo. Later on, maybe hundreds of years later, namatay na si Joseph, namatay na all the good Pharaoh, yung hari, namatay na. Yung bagong hari na nagro-rule, na-realize niya dumadami yung mga Hebreo yata. Mas malakas sila sa atin. Ginawa silang slaves. Na silang gumawa ng bricks para gumawa ng pyramid, blah blah blah, ganyan po. So yun po ang story. At sabi niya, para hindi lumago ang mga Israelita,
Patayin niyo lahat ang mga bagong panganak na lalaki. Actually, hindi lang bagong panganak, but basta yung mga pangalan na lalaki. Kill them all. Kill them all. So this is the story. Ito po yung scene. So, a man from the tribe of Levi, a woman from the tribe of Levi got together, had a baby boy. Okay? Verse 3. Ngunit nang hindi na niya maitago ang sanggol, yun nga, nakatago po for 3 months. Because maliit pa yung baby. Kaya walang nakakita sa kanya. Ngunit nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halamang papyrus at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog Nilo. Verse 4, nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid ng babae ng sanggol, si Miriam. I believe that's Miriam. Sanggol upang tignan kung ano ang mangyayari dito. Verse 5, ngayon, lumusong ang anak na babae ng Faraon, the princess, sa ilog Nilo upang maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utusang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas ng damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol. Kaya naawa siya rito. Sinabi ng prinsesa, ay, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreyo. Alam ng prinsesa na galing sa mga Israelita. Verse 7, pagkatapos, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreyo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Wow, binalik sa mom. Yes. Praise God. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa na ang bata na Moises. Dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. So who do I want to emphasize here? Yung ginawa po ng mom ni Moises. She knew that she will get killed kung nalaman nila ng mga Israelita, ng mga Egyptians, na meron siyang batang lalaki na hawak. But she still chose to keep the baby. Because I believe she knew that there was something about this baby that God will do through. She didn't see the future. Di ba we know the story of Moses? We know what God did through him. He wrote the first 5 books of the Bible. He parted the Red Sea. He brought the Israelites out of Egypt into the Promised Land. All because his mom decided hindi pwede siyang mamatay. One choice impacted generations. One choice. So can I encourage all the moms right now? Your one choice can impact the generations to come. Amen. Don't let what you see